Noong 1967 sa Africa, ang hukbo ay nakikipaglaban sa mga rebelde. Mabilis na gumagalaw ang mga sundalo sa kagubatan upang patayin ang mga kalaban gamit ang mga baril at mga nakatanim na bomba. Sa base ng militar, ang pagamutan ay puno ng mga kalalakihan, ngunit hindi lahat ay nasugatan sa labanan. Napakaraming sundalo ang nagkasakit dahil sa hindi kilalang virus at halos 50 katao ang nasawi sa kanila sa loob lamang ng 2 araw. Di nagtagal, ibinaba ng isang helicopter ang mga opisyal na sina William at Donald na nakasuot ng hazmat suit. Bumisita sila sa pagamutan upang kumuha ng mga sample ng dugo. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ng doktor ang tambak ng mga bangkay sa labas upang tingnan ang mga deformed na mukha na dulot ng mga advanced na yugto ng sakit. Nangako ang dalawa na magpapadala ng eroplano bago umalis sakay ng helicopter. Ilang oras ang lumipas, nakita ng mga tao sa base ang isang eroplano na paparating at nagdiwang sa pag-aakalang ililigtas sila. Gayunpaman, binomba ng eroplano ang lugar na ikinamatay ng bawat taong naroon sa isang pagsabog. Pagkalipas ng 28 taon, ang military virologist na si Sam ay nasa bahay at pinaliliguan ng kanyang mga aso nang makatanggap siya ng tawag mula kay William na nagpaalam sa kanya na mayroong level 4 virus outbreak sa Africa. Magpapadala ang World Health Organization ng isang pangkat, ngunit gusto ng US Army na mauna si Sam doon. Bago umalis, iniwan ni Sam ang kanyang mga aso sa dati niyang asawa, si Robbie, isang siyentipiko na nagtatrabaho para sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC. Hiniling ni Robbie sa kanya na kunin ang ilang kahon na naglalaman ng kanyang mga gamit, ngunit nasaktan siya nang mapagtanto niyang ibinibigay nito sa kanya ang lahat ng kanilang mga larawan. Habang nasa biyahe, nakilala ni Sam si Major Salt na walang anumang karanasan sa virus outbreak. Sinabi ni Sam kay Salt na kailangan niyang maging handa na makakita ng ilang kakaibang bagay at sinimulang ilarawan ni Lieutenant Colonel Casey ang mga nakapandidiring sintomas ng hindi kilalang virus na ito. Gayunpaman, tinapos ni Salt ang pagbigkas ng listahan ng mga sintomas ng hindi nababahala. Kalaunan, narating nila ang isang maliit na nayon sa Zaire kung saan ang mga bangkay ay nakakalat sa mga daanan at nakatambak sa mga hawla para sunugin. Sa loob ng isang kubo, nakakita sila ng ilang nakaligtas na nasa kakilakilabot ng mga kalagayan na napapalibutan ng mas maraming bangkay. Sinuri ni Salt ang isang kama dahil narinig niya ang isang batang umiiyak at nakita ang batang lalaki na nakaupo kasama ang kanyang mga magulang na napinsala ang katawan at patay na. Nabigla si Salt sa nakakatakot na tanawin at nagsuka sa loob ng kanyang hazmat suit na naging dahilan upang mahirapan siyang huminga. Sinubukan ni Casey na pigilan siya sa paghubad ng kanyang helmet, ngunit huli na ang lahat, tinanggal pa rin ito ni Salt at huminga ng malalim. Gusto siyang ihiwalay ni Sam, ngunit sinabi sa kanya ng lokal na doktor na ayos lang ito dahil hindi naman kumakalat ang virus sa hangin. Pagkatapos, sinabi ng doktor sa pangkat na huli na sila dahil patay na ang nayon. Pumapatay ang virus sa loob lamang ng 2 o 3 araw at may mortality rate na 100%. Kung ang isang taong nahawa ay sumubok na umalis, tiyak na mamamatay sila sa kagubatan at hindi makakarating sa susunod na nayon. Si Patient Zero ay isang binata na nakipagtulungan sa isang dayuhan para gumawa ng kalsada at nang umuwi siya, may sakit siya. Matapos uminom ang lalaking iyon mula sa balon, kumalat ang virus sa nayon. Namatay siya 2 oras pagkatapos niyang dumating at hindi siya makapag-isip ng maayos sa buong oras, kaya hindi nila siya matanong kung paano siya nahawa. Napansin ni Sam na walang sakit ang lokal na albularyo at ipinaliwanag ng doktor na nanatili ang lalaki sa kanyang kuweba ng 1 buong linggo. Naniniwala ang albularyong ito na galit ang Diyos dahil sinisira ng mga dayuhan ng kanilang lupain, kaya ang virus ay isang parusa. Habang nasa biyahe pa uwi, humingi ng tawad si Salt sa kanyang reaksyon habang si Casey ay nagsulat ng report na agad nilang ipinadala pa uwi. Nang gabing iyon, pumunta si Sam sa isang party upang hilingin kay William na magbigay ng alerto. Gayunpaman, tumanggi si William dahil sa palagay niya ay hindi kakalat ang virus salamat sa mataas na mortality rate nito. Samantala, sa labas ng nayon, isang unggoy ang aksidenteng nahulog sa bitag ng isang mga ngaso. Kalaunan, inilagay ito sa isang hawla at ipinadala sa isang barko kung saan ang mga ngaso ay nagbabahagi ng kanyang sariling pagkain dito. Kinabukasan, pinuntahan ni Sam ang kanyang mga aso at pinagalitan siya ni Robbie dahil natagalan siyang dumating kaysa sa kanyang ipinangako. Hindi siya nangahas na nakawin ng mga aso, kaya kinailangan niyang ipagpaliban ang kanyang biyahe. Nagtalo sila tungkol sa kanilang mga alagang hayop at nagpasya si Sam na hayaan siyang alagaan ng mga aso dahil dati ay pag-aari nilang dalawa ang mga ito. Pagkatapos, pumunta sina Sam at Casey sa Military Research Institute at umakyat sa pinakamataas na palapag. Habang nagpapalit sila, pinagalitan ni Casey si Sam dahil hindi niya sinuri ang kanyang hazmat suit, itinuro ang isang punit sa manggas bago ito tinakpan ng tape. Nasa laboratorio na si Salt at sinimulan na ang karamihan sa mga pagsusuri sa mga sample. Nagbiro si Casey tungkol sa virus na nagngangalang Mautaba at inihagis ang isang test tube kay Sam na nataranta sa pagsalo dito. Gayunpaman, walang laman ng tube at ipinaalala ni Casey sa kanya na hawakan ng maingat ang mga kagamitan sa laboratorio. Nang handa na ang mga pagsusuri, gulat na pinagmasdan ng mga lalaki ang mga resulta. Dumami ang virus sa nakababahalang bilis at sa loob lamang ng 5 oras, pinatay nito ang lahat ng mga selula sa sample. Hindi nagtagal ay sumama si William sa kanila at binigyan sila ng isang sample ng virus na nakita niya noong 1967 para sa paghahambing. Kalaunan, nakipagkita si William kay Donald upang tingnan ang mga resulta ng mga paghahambing.
Kinumpirma nila na ang Motaba virus ay ang parehong bagay na nakita nila sa Africa noong 1967 na nangangahulugang nakaligtas ito sa pambobomba. Sinabihan ni Donald si William na ikulong ang virus at alisin si Sam sa kaso dahil kailangan nilang ilihim ito. Kinabukasan, sumugod si Sam sa opisina ni William upang magreklamo dahil na-assign siya sa ibang kaso sa Mexico. Iginiit ni William na nakontrol na ang Motaba at nagtalo sila ng ilang sandali, ngunit hindi nagbago ang mga utos. Sa pribado, tinawagan ni Sam si Robbie at sinabihan nitong humingi ng alerto tungkol sa virus mula sa CDC, ngunit ipinaliwanag ni Robbie na hindi niya maaaring gawin ang kahilingang iyon batay lamang sa nararamdaman niya. Pagkatapos ng maraming pagtatalo, ibinaba niya ang telepono. Kalaunan, sinabi pa rin ni Robbie sa kanyang superior ang tungkol sa virus, ngunit naniniwala rin itong kontrolado na ito. Sa isang biotest animal facility sa California, ang nahawaang unggoy ay nakakulong sa isang hawla. Sa gabi, ang nahawaang unggoy ay ninakaw ng isang manggagawa na nagngangalang Jimbo at sinuhulan ng gwardya para manahimik ito. Kinaumagahan, nagmamaneho pa rin si Jimbo at dinuraan ng unggoy ang kanyang mukha. Kalaunan, nakarating si Jimbo sa isang pet shop sa Cedar Creek at sinubukang ibenta ang unggoy na kinalmot ang braso ng may-ari ng tindahan nang hawakan niya ito. Ang isa pang unggoy sa kalapit na hawla ay ninakaw ang saging ng nahawaang unggoy. Nagalit ang may-ari ng tindahan at tumangging bilhin ito, kaya nagpa siya si Jimbo na pakawalan ng unggoy sa kakahuyan. Kinagabihan, sumakay ng eroplano si Jimbo at nagsimulang makaramdam ng matinding pagkahilo kaya nawalan siya ng gana. Gusto ng isang bata na kunin ang cookie na tira ni Jimbo, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang ina. Paglapag ng eroplano sa Boston, nakipagkita si Jimbo sa kanyang kasintahan at naghalikan sila bago siya nahilo. Sa tindahan ng alagang hayop, natumba ang may-ari at nabasag ang mga fishbowl nang mag-collapse siya. Agad siyang dinala sa ospital at kumuha ng sample ng dugo ang mga doktor. Sa laboratorio, nabasag ang test tube at tumalsik ang dugo sa buong mukha ng siyentipiko. Hindi nagtagal ay natanggap ni Robbie ang balita tungkol sa isang hindi kilalang virus sa Boston at agad na nagtungo sa ospital. Si Jimbo at ang kanyang kasintahan ay naka-isolate at sinubukan silang tanungin ni Robbie, ngunit sa sandaling iyon, namatay si Jimbo at nawala sa katinoan ng kanyang kasintahan. Pagkatapos, nakakuha si Robbie ng pahintulot na magsagawa ng autopsy at nagulat ng matuklasan na natunaw ang lahat ng kanyang mga organo. Nang matapos siya, tinawagan niya si Sam upang sabihin dito kung saan nagtatrabaho si Jimbo at ang mga detalye ng autopsy. Ibinahagi rin niya na ang lahat ng mga manggagawa sa pasilidad ng hayop at mga kawani ng ospital ay minomonitor. Sa kasamaang palad, namatay din ang kasintahan ni Jimbo na nangangahulugang mas mabilis na kumikilos ang virus. Hiniling ni Sam sa kanya na padalhan siya ng ilang sample para kumpirmahin na sila ay nahaharap sa parehong bagay. Sa isang sinehan sa Cedar Creek, isang lalaki ang nagsimulang umubo at ang kanyang laway ay napunta sa ibang mga bisita. Sobrang sama ng pakiramdam niya kaya kinailangan niyang umalis at habang palabas siya, umubo siya sa maraming tao bago tuluyang bumagsak. Kalaunan, binisita siya ng kanyang kasintahan sa ospital at nagkasakit din ito. Di nagtagal, dinagsa ng lahat ng tao mula sa sinehan ng ospital. Sa mga opisina ng CDC, natapos ni Robbie at ng kanyang koponan ng pakikipag-usap sa bawat pasahero mula sa eroplano ng Boston at kinumpirma na walang nahawa. Naputol ang kanilang pagdiriwang nang dumating ang isang fax mula sa Cedar Creek na nagsasabi sa kanila tungkol sa higit pang mga kaso. Nang marinig ni Sam ang balita, pumunta siya kay William para humingi ng tulong, ngunit iniisip ni William na kakayanin ito ng CDC at sinabihan si Sam na pumunta pa rin sa Mexico. Hindi pinansin ni Sam ang kanyang mga utos at minanipula ang mga piloto para kumbinsihin silang ipadala siya sa Cedar Creek. Samantala, pumasok si William sa vault para kumuha ng isang misteryosong sample. Pagkatapos ay kinausap niya si Donald na nagpaliwanag na humingi ng tulong ang gobernador ng California sa Pangulo. Kailangan nilang pigilan ang virus bago pa man makarating ang balita sa media upang maiwasan ang isa pang pambobomba. Nang gabing iyon, libu-libong truck at helicopter ng militar ang pumaligid sa Cedar Creek upang isailalim ito sa lockdown. Kinabukasan, dumating si Robbie kasama ang kanyang CDC team at nalaman nilang may harang ang lahat ng kalsada at tulay. Pinayagang dumaan ang CDC, ngunit ang mga reporter ay nasa labas. Sa bayan, nakipagkita si Robbie sa mga autoridad at natuklasan na naroon na si Sam. Sinuri ni Sam at Robbie ang nakahiwalay na silid kung saan unti-unting lumalala ang lahat ng mga pasyente mula sa sinehan. Tinawag sila ng isang doktor nang may dumating na bagong pasyente na may parehong sintomas. Ang pasyenteng ito ay naaksidente sa sasakyan ngunit hindi nakipag-ugnayan sa sinuman sa mga may sakit, kaya napagtanto ni Sam ang nakakagimbal na katotohanan na ang virus ay kumakalat sa hangin. Pagkatapos ay lumabas sina Robbie at Sam sa ospital at pinalibutan ng mga taong humihingi ng paliwanag. Nagmadali silang pumunta sa laboratorio ng CDC upang makipagkita muli kay Salt na nagkumpara sa sample na kanilang dinala mula sa Africa at sa nasa bayan. Ang isang bahagyang pagkakaiba sa code nito ay nagpapatunay na nag-evolve ito upang mabuhay ng mas matagal sa hangin, kaya kumakalat ito na parang trangkaso. Tiningnan nila ang lahat ng pangalan ng mga nahawaang tao at napansin na ang isa sa kanila ay namatay dahil sa lumang virus habang ang isa pa ay namatay dahil sa bago. Nangangahulugan nito na ang host na hayop ay nagdadala ng parehong uri. Binasa ni Robbie ang files at napagtanto niyang isa sa mga namatay ay may-ari ng tindahan ng alagang hayop, kaya pupunta siya roon para kunin ang lahat ng mga hayop na maaaring gamitin para sa pagsusuri.
Pagkatapos, pinuntahan ni Sam si William, nakakapasok lang sa operasyon at gustong arestuhin siya dahil sa pagsuway sa mga utos. Nagalit si Sam habang ipinapaliwanag niya na ang virus ay nag-mutate, na sa huli ay naging dahilan upang sumuko si William at hayaan siyang magtrabaho. Sa labas ng blockade, pinayagan ng mga reporter na sabihin sa camera na may bagong virus, ngunit nakontrol na ito. Sinubukan ng ilang news team na kumuha ng footage mula sa kanilang mga helicopter, ngunit mabilis silang itinaboy ng mga helicopter ng militar. Nagkagulo ang mga tao sa bayan dahil gusto na nilang umalis, kaya kinailangan ng mga sundalo na gumamit ng puwersa para pigilan sila. Dalawang lalaki ang sumakay sa kanilang mga truck kasama ang kanilang mga pamilya at nagsimulang magmaneho sa iba't ibang istruktura hanggang sa makaalis sila sa bayan, kaya hinabol sila ng militar. Hinarangan sila ng isang helicopter at nagpaputok ng babala, ngunit patuloy pa rin sa pagmamaneho ang mga lalaki at isa sa kanila ang bumaril pabalik. Ipinagpatuloy ng mga sundalo ang pagpapaputok hanggang sa sumabog ang isa sa mga truck na ikinamatay ng lahat ng nasa loob. Nang makita ito, huminto ang isa pang truck at inaresto ng mga sundalo ang pamilya. Sa tindahan ng alagang hayop, natagpuan ni Robbie ang unggoy na nagnakaw ng saging. Gayunpaman, hindi maaaring ito ang host dahil kasalukuyang malubha ang kalagayan nito. Dinala niya ito sa laboratorio at si Salt ang nagsagawa ng mga pagsusuri na nagpapahiwatig na ang unggoy na ito ay may orihinal na strain. Gusto ni Sam na suriin ang mga hayop mula sa workplace ni Jimbo. Gayunpaman, ginawa na iyon ng CDC at lahat sila ay malinis. Habang lumilipas ang mga oras ng walang pag-unlad, mas maraming sundalo, helicopter, at truck ang dumating sa bayan, kaya nagdududa ang mga reporter sa opisyal na kwento na nakontrol ang virus. Ipinatupad ang isang curfew at nagpapatrolya ang mga sundalo sa mga kalye upang pauwiin ang lahat. Kung may matagpuan sa labas, sila ay aarestuhin. Kinahapunan, natuklasan ni Sam na ang pinakabagong pulutong ng mga sundalo ay dumating na may ilang bag ng gamot na ibinigay nila sa mga pasyente. Tinanong niya si William tungkol dito at nalaman na ang mga bag ay naglalaman ng isang experimental anti-serum. Gayunpaman, tumanggi si William na sabihin kung paano niya ito nakuha. Inakusahan siya ni Sam ng pagtatago ng napakaraming sikreto, ngunit ang kanilang pagtatalo ay naputol dahil sa pagkamatay ng isa sa mga unang pasyente. Pagkatapos, kumuha si Sam ng isang anti-serum bag at hiniling kay Salt na subukan ito sa unggoy. Di nagtagal, kumakalat na ang virus sa buong bayan. Ang sinumang taong may sakit ay dapat magsabit ng puting tela sa labas ng kanilang bahay upang masundo sila ng mga sundalo at madala sa ospital. Nagpaalam ang isang ina sa kanyang mga anak bago umalis at kinailangang pigilan ng ama ang mga bata na hawakan siya. Ipinapahiwatig ng mga pagsusuri na nahawaan ng halos buong bayan, kaya wala ng lugar sa ospital at kinailangang magtayo ng mga tentang militar upang ihiwalay ang mga pasyente. Sa laboratorio, mataas ang tensyon dahil walang nakakakuha ng sapat na tulog. Sa sobrang antok ni Casey ay halos mawalan siya ng malay sa harap ng mikroskopyo at naglakad palayo nang hindi tinatanggal ang air tank mula sa kanyang hazmat suit na naging sanhi ng pagkapunit nito. Mabilis siyang umalis nang walang sinasabi, ngunit nakita siya ni Robbie at sinundan siya. Pagkatapos dumaan sa decontamination chamber, sinabi ni Casey kay Robbie na natakot lang siya. Sa White House, sinabi ni Donald sa mga otoridad na ang virus ay kakalat sa buong bansa sa loob ng 48 oras, kaya dapat nilang bombahin ang bayan. Gayunpaman, kailangan ng chief of staff ng ilang eksperto para magpakita ng patunay na ang pambobomba ang tanging pagpipilian. Kung hindi, sisirain ng iba pang bahagi ng bansa ang kanilang mga career dahil sa pagpatay sa napakaraming tao. Nang gabing iyon, tinipon ng mga sundalo ang lahat ng mga bangkay sa isang barong-barong at sinunog ang mga ito. Samantala, nakahanap ang nahawaang unggoy ng isang bahay at isang batang makakalaro. Sa laboratorio, nagulat si Sam nang makitang bumuti na ang pakiramdam ng unggoy. Gayunpaman, ang anti-serum ay hindi gumagana sa mga tao na nangangahulugang ang orihinal na virus lamang ang ginagamot nito at matagal nang itinatago ng hukbo ang lunas sa Mautaba. Bigla, bumagsak si Casey at nagsimulang magkaroon ng seizure. Agad siyang dinala ng team sa isang silid ng ospital at gumamit ng iba't ibang paraan para pakalmahin siya. Nang bigyan siya ni Robbie ng injection, muling nagkaroon ng seizure si Casey na naging dahilan para masaktan niya ang sarili gamit ang kontaminadong karayom. Tumakbo si Robbie sa isa pang silid at inalis ang kanyang mga guwantes para kumpirmahin na ang karayom ay tumusok sa kanyang balat, kaya naghugas siya ng kamay. Lumapit si Sam para tulungan siya, ngunit nagalit siya, sinisisi ang sarili sa hindi pagpigil kay Casey ng mas maaga. Niyugyug siya ni Sam para pakalmahin at nangako na pagagalingin siya. Pagkatapos, si Sam na galit ay hinarap si William na umamin na alam na nila ang tungkol sa Mautaba noon pa man, ngunit hindi nila natagpuan ang orihinal na host. Ang talumpati ni William tungkol sa pagiging isang mabuting sundalo ay nagpaisip kay Sam na itinatago nila ang lahat dahil gusto ng hukbo ang perpektong biological weapon at maaaring bombahin ang bayan. Kaya, kinumpirma ni William na inaprubahan na ng Pangulo ang plano para sa gabing ito. Habang pabalik, nakatanggap ng tawag si Sam mula kay Salt na may bagong impormasyon. Sa wakas ay nagsalita na ang gwardya mula sa workplace ni Jimbo at binanggit ang isang nawawalang hayop, ngunit hindi niya alam kung anong uri. Nakita sa mga file ang isang kargamento na dumating mula sa Africa, kaya dapat nilang hanapin kung ano ang laman ng kargamento na iyon. Nang marinig ni Donald na nag-iimbestiga si Sam, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na arestuhin siya.
Samantala, sinabi ni Sam kay Robbie na kung hindi siya makakabalik agad at wala siyang anumang sintomas, dapat siyang umalis dahil bobombahin nila ang bayan. Nakita ni Salt ang mga sundalong naghahanap kay Sam at agad siyang binalaan. Kaya, nagpalit sila ng kanilang regular na uniforme at tumakas sa likurang pinto. Sinabi nila sa isang piloto na hinahanap siya ng kanilang superior para paalisin siya. Pagkatapos, sumakay ang dalawa sa isang helicopter at lumipad palayo. Matapos marinig ang balita, sinabihan ni Donald ang kanyang mga tauhan na hanapin si Sam at barilin siya on the spot, hindi pinansin ang mga protesta ni William. Sa laboratorio, nagsisimula ng sumama ang pakiramdam ni Robbie. Nagpasya siyang tingnan si Casey at hinawakan ang kamay nito dahil wala na siyang masyadong oras. Sa tulong ng Coast Guard, natagpuan ni Salt at Sam ang barkong naghatid sa host. Walang espasyo para lumapag, kaya pinalipad ni Salt ang helicopter ng sapat na lapit at gumawa si Sam ng isang mapanganib na pagtalon. Sa sandaling sinabi ni Sam sa mga tripulante na isa siyang doktor ng hukbo, ipinakita nila sa kanya ang katawan ng patay na mga ngaso. Hinalugog ni Sam ang mga gamit ng lalaki at nakita ang larawan ng nahawaang unggoy. Samantala, ipinakita sa news report ang mga larawan ni Sam at Salt na nagsasabing sila ay mga wanted fugitives. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang dalawa sa studio at nagsalita sa camera para ipakita ang larawan ng unggoy, hiniling sa lahat ng tao sa bansa na tumawag kung nakita nila ito. Agad na nakilala ng isang ina ang unggoy na nilalaro ng kanyang anak at tinawagan ng CDC. Nang umalis sina Sam at Salt sakay ng helicopter, pinaputukan sila ng mga pulis ngunit walang nangyari. Nakatanggap si Sam ng tawag mula sa studio na nagbigay ng address para mahanap ang unggoy, kaya tumungo sila roon. Sinubaybayan ng hukbo ang tawag, kaya kumilos din si Donald. Samantala, inihanda ni William ang eroplano para sa pambobomba. Sa bahay, ipinaliwanag ng bata na ang unggoy ay nasa kakahuyan at lumalabas lamang para sa kanya. Nangako si Sam na gusto niya ang nilalang, kaya pumayag ang babae na tumulong. Kumuha siya ng pagkain at tinawag ang unggoy na kalaunan ay lumabas mula sa kakahuyan. Sa pamamagitan ng dart, pinatulog ito ni Salt. Pagkatapos ay tinawagan ni Salt si William para sabihin sa kanya na nasa kanya na ang host, kaya agad na sinuspende ni William ang pambobomba. Nang lumipad ang dalawa, napalibutan sila ng dalawang helicopter. Sinabi ni Sam kay Donald na nasa kanila na ang host, ngunit walang pakialam si Donald at pinahabol sila sa kanyang mga tauhan. Ipinakita ni Salt ang kanyang husay sa pagpipiloto at lumipad sa ilalim ng tulay. Gayunpaman, nagawang gayahin ng isa sa mga helicopter ang kanyang mga galaw at patuloy na hinabol ang mga ito habang nagpapaputok. Pagkatapos, lumipad si Salt ng napakataas sa kalangitan upang humila ng 180 degrees Fahrenheit at ngayon ay nasa likod na siya ng isa pang helicopter. Sa pamamagitan ng pagpilit dito sa isang partikular na direksyon, halos magbanggaan ang mga helicopter ng kalaban. Habang gumagawa sila ng ilang mabilis na paggalaw upang maiwasan ang pagbagsak, ligtas na lumipad palayo sina Salt at Sam. Nagpaputok din sila ng ilang missile sa lupa para magmukhang bumagsak sila, kaya napilitan ng kanilang mga kaaway na huminto at tumingin-tingin. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa Cedar Creek at agad na nagsimulang magtrabaho si Salt para sa lunas gamit ang dugo ng unggoy. Sinuri ni Sam si Robbie na wala nang masyadong oras. Nagpasya siyang hubarin ang kanyang helmet at pinahawak ito sa kanyang mukha kung sakaling ito na ang kanilang pamamaalam. Nang matapos ni Salt ang serum, agad niya itong itinurok kay Robbie. Pagdating ni Donald, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na bombahin ang bayan habang muling binaliwala ang mga alalahanin ni William. Napansin ni Sam na bumubuti na si Robbie, ngunit naantala ang kanyang pagdiriwang ni Salt na nagsabi sa kanya na paparating na ang eroplano. Tumakbo ang dalawa upang bumalik sa kanilang helicopter at ginamit ni Sam ang radyo upang sabihin sa mga piloto na mayroon na siyang lunas. Hindi sumagot ang mga piloto, kaya pinagalitan sila ni Sam dahil sa pagsunod sa mga utos sa halip na gawin ang tama. Isiniwalat din niya na alam na ng kanilang mga nakatataas ang tungkol sa virus noon pa man. Kinuha ni William ang radyo at nagkunwaring pinagalitan si Sam habang binibigyan siya ng tip. Kung makakasagabal siya sa eroplano, hindi maaaring bombahin ng mga piloto ang bayan. Pinalipad ni Salt ang helicopter patungo sa eroplano upang harangan ito at narinig ng mga piloto sina Sam at Donald na nagbigay sa kanila ng kabaligtaran na utos. Sa huling segundo, umikot ang eroplano upang maiwasan ang pagbangga. Laking gulat ni Sam, inihulog na lang ng mga piloto ang bomba sa karagatan, kaya ilang isda lamang ang napatay sa pagsabog. Sa base, inalis ni William ang pamumuno ni Donald dahil sa hindi pagbibigay ng impormasyon sa Pangulo at ipinagutos na arestuhin siya. Iginiit ni Donald na ito rin ang magpapabagsak sa kanya at ayos lang kay William. Pagkalipas ng ilang oras, bumuti na ang pakiramdam ng lahat sa bayan. Muling nakipagkita si Sam kay Robbie at sinimulan nilang pag-usapan ng isang posibleng pagbabalikan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.